matibay na ebidensya para makapagturo po. Ayoko pong magturo ng dahil gusto ko lang. So, piles of cash, naka party-party na, wala ka man lang malay. If we're going to compare po, let us just try to compare. Bakit po yung mga ibang contractor na hindi under ng SIMS, hindi under ng Wawaw, natatapos po ang project? And yung mga project lang po yon, ang naka-assign na project engineer, hindi po nila mga bata yon. So just let's be factual po. I'm really asking the honorable chairman po. Ang dami pong contractor doon na gumagawa, bakit po natatapos po nila? Ibig po sabihin, kung sinasabi po nila yung mga dahilan ay ganun, ang dami pong contractor na nakatapos po ng project ng maayos po. Tanging yung lisensya lang po ni SIMS, ni Wawaw, meron naman pong project po si Wawaw na sarili niya po, natapos naman po niya. Iyon lang po yung point ko rito. At kung sinasabi niya po nakasama nila ako dyan, Your Honor, katasabi lang po ng project engineer na ibinibili na wag sasabihin kahit kanino at lalong-lalo po sa akin. Paano po, lagi na lang po kasi gano'n, Your Honor, medyo pasensya na po kayo Gusto ko po talaga lumabas ang katotohanan dito na yung mga ghost project na yung pinag-uusapan po natin kung sino po talaga ang pasimulo dyan. Salamat Mr. Chair, po. if I may, with the indulgence of Senator JB, ang problema sa iyo kasi, Mr. Alcantara, ikaw yung hepe. Tama? Dapat ini-inspection mo. Pangalawa, kung mo sabihin wala kang kanyalaman, yan doon ka sa limpak-limpak na pera na iniimpake. Sana tinanong mo, saan galing ito mga iho? Napakarami naman. Kung mo sabihin hulog ng langit yung pera na yon. So it must have come from somewhere. It must have come somewhere na illegal. Kaya napakadaming pera. Kaya wag mong sabihin at wag kang magmamalinis dito na sila lang, puro sila din naman. Well, man, ikaw yung hepe. Dapat doon pa lang kagad nakita mo na napakaraming pera. You would have stopped them. At maging itong si Dumasig, wag ka magpa-santo-santo yung mukha dyan. Ano ka, tanga? Engineer ka? Hindi mo man lang sinumbong sa proper authorities? May chain of command, merong tumahimik ka muna dyan, Bryce Hernandez, wag ka muna sumasagot-sagot. Ikaw, Dumasig, you could have went to Metro Manila sa office ni Secretary. Unless kasabwat din ninyo ang Secretary. O kung wala ka ng tiwala, doon kay RD. Nagsabwatan kasi kayo. Dahil kumita kayo lahat. Kasama ka sa kasino O, pinikit mo na rin kasi ang mata mo. Nasaan yung social responsibility, moral responsibility mo sa bayan na ito? Nanumpa ka pa? Alam mo, Mr. Chair, dapat tanggalan ng lisensya ito ng Philippine Regulatory Commission, ng PRC, ito mga ito Conduct unbecoming. Nanumpa pa kayo. And, Mr. Chair, I think, and I with the indulgence of Senator JB, I will not buy the explanation of Engineer JP Mendoza, Mr. Chair. Therefore, I would suggest that we cite this person in contempt, Mr. Chair. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Go ahead, Bryce. Yung sa amin po, umamin naman po kami na hindi ko alam bakit ayaw pa pong aminin ng boss namin na alam niya rin lahat ng nangyayari nito. Kami po, wala na pong mawawala sa amin. Naka-all out na po kami. Inaamin po namin yung ginawa namin, yung kasalanan po namin. At kung ano po yung kailangan namin ibalik, willing po kami. Hindi nyo pa sinasabi kung sino yung lahat yung mga proponents, sino yung pass-through, sino Kulang pa yung inyong salaysay Your Honor, sabi ko nga po, wala pa lang po akong hawak na matibay na ebidensya para makapagturo po. Ayoko pong magturo ng dahil gusto ko lang. So, piles of cash, naka party-party na, wala ka man lang malay. Isa lang yung sinabi mo o may pinagtatakpan ka ba o ano? Wala pong pinagtatakpan, Your Honor. Bali doon po kasi sa pile of cash na magkakaiwalay. Okay, si Engineer Alcantara, hindi mo na rin maitatatwa, maitatanggi kasi nasa harapan mo yung piles of cash. More or less, alam mo rin kung paano kasi ikaw ang district engineer At ikaw rin tinuturo, nakausap kung sino-sinong tao. Kanino para sa proponent, kanino para kay... May mayor pa nga nababanggit
alam mo rin yun eh, maski itanggi mo na wala kang kamali-mali sa pera, eh hindi naman doctor yung photograph eh. Inamin mo na rin, ikaw rin yung nasa harap ng katakot-takot na pera doon. Hanggang ngayon, hindi ko pa nga maipaliwanag kung bakit baliktad contractor ang nagbabayad sa DPWH. Dapat DPWH ang nagbabayad sa contractor. Tapos cash pa yung bayad. So ano, nasaan na tayo? Mr. Chairman, yung bang disbursement lahat doon sa district, dapat nakapirma yung district engineer? Your Honor, Engineer Alcantara. yes po, after the accountant has signed, I will sign po. Ako po yung pinakahuli, Your Honor. So therefore, lahat ng mga ginawa nito mga ito, napirmahan mo. Yes po, I admit, Your Honor. Siguro, Mr. Chair, tapos na po ang oras ko, pero si Ma'am Sally, dahil ayaw naman ho umamin nila na from Engineer Alcantara to Bryce and JP, kung yung pong ano natin, kung sino yung mas mataas at kung kanino para yung alokasyon, yung pong limpak-limpak na salapi. Ma'am Sally, kayo po nag-deliver doon. Para kanino po ba talaga yun? Yung pong pinakita po ni Engineer Bryce na pera sa lamesa, hindi ko po yun alam. Basta po ako po, pag nakakakolekta po, sinasabi po nila, Sally, pumasok na yun sa account mo. Dalhin mo na dito sa office ko. So yun po, dinideliver ko lang po doon sa office niya. Mismo si Engineer Bryce po ang nagre-receive noon sa amin. Minsan po, pag wala siya, sabi niya, iwan na lang doon sa staff niya. Yung huli po kasi sa staff po niya. O kaya naman po, pag minsan, pag wala po siya, dalhin daw po sa bahay nila sa Santa Maria. So, nagdadala din po ako doon. Anyway, back and forth ito, pero isa lang maliwanag, talagang may kalokohan. So anyway, okay na? Senator Pangilinan Yes, is recognized. Kay Ginoong Alcantara, ikaw ang huling pumipirma, tama? Yes po, Your Honor. Bago ma-release yung pondo? Or Yes po. may tinatanggap ka bago ka pumirma? Wala po, sir. Yung po kasing LDAP na dokumento, dumadating lang po sa office ko yun. Marami po yun, Your Honor. Basta po nakapirma yung accountant, it means na okay na po yun. Pinipirmahan ko na po. So ibig sabihin, sinasabi mo ngayon na sa bawat pirma mo, hindi ka tumatanggap. Yes, Your Honor po. So- Automatic, pag dumating pong papel, pinipirmahan ko po yun, Your Honor. Hindi. Basta hindi ibig sabihin dun sa pagpirma mo, wala kang, walang ibinibigay sa'yo. Pero ikaw ay pipirma nung final, anong tawag doon? LDAP po, LDAP. LDAP, Yes po, Your Honor. na walang kapalit. Wala naman po, Your Honor. Saan galing yung pinagsusugal mo? Kung walang kapalit yun. Your Honor, ako naman po ay matagal lang nagtatrabaho. May ipon naman po ako. At nakadeklara po sa alin ko, may restaurant naman po ako at may hanap buhay naman po. Huwag ka nang pumunta sa salin, lalo ka madidiin. Hindi po, opo. Hindi sabihin Kasi po, yung restaurant lang po. Ang cost to chips mo nga, 1.4 billion, 1.428 billion to be exact, over a period of 3 years. Your Honor, kung Ang salin papayagan, mo, 150 million, kung 150,000. papayagan niyo po akong doon sa chips po na sinasabi niyo po. Actually, Official record yun. Opo. Huwag ka na makipagtalo dun. hindi po. Ang ano ko lang po, Your Honor, kasi po yung card na ginagamit po sa casino, hindi naman po namin hawak po yon. Pag po nagpapalit kung kani-kanino, minsan po kung sino po ang magamit, katulad din po nung sa iba, nagagamit po yung card. Yun lang po, Your Honor. Wala naman po akong question po dun sa presentation niya. Salamat po. Huwag mo na magitin yung salin kasi malayo. Lalo ka pa madidiin, engineer. Huwag na. So tama ba yun, Engineer Bryce? Wala siyang tinatanggap sa mga pinipirmahan niya? Hindi po, Your Honor. O ano Ah. sistema ng bigayan? Sa opisina po, yung bukod pa po tayo, yung obligasyon pa lang po sa opisina na 8.5% pagka ibinabalik po na kasing ilang contractor, meron na kagad siyang 3.5 to 4% po doon. Then yung the rest po na 4.5%, 4 to 4.5%, yun po yung ibabalik, ibibigay naman po sa akin, sa hepe,
The rest na po nang nasa opisina. Pag sinasabing ibinibigay, ano yan? Cash? Cash po, nakasobre po. Tapos, sinong tumatanggap para kay Mr. Alcantara? Bali, ibinibigay po ito yung 8.5% pag binibigay po dun sa accountant namin, din yung accountant po namin ng nagbibigay separately kung kani-kanino Sino po. yung accountant? Pangalan? Ano po, si accountant Juanito Mendoza. So si Juanito Mendoza ang siyang tumatanggap at dinidistribute 8.5% kay Engineer Alcantara, 4.5% sa inyo, ganun? Hindi po. Total po yung 8.5%. Okay. Yung 4% po doon kay Boss Henry. Tapos Okay, yung okay. So si Juanito Mendoza, ano? Juanito Mendoza po. Mendoza rin? Kamag-anak ba ni... Hindi po sila magkamag-anak. Okay. Siya ang tumatanggap at siya Opo. ang nagdi-distribute sa loob ng envelope kay Alcantara sa inyo, Opo. sa inyong lahat, ganun? Opo. So, Mr. Chairman, patawag din natin si Mr. Juanito Mendoza. Opo. Your Honor, may I add po? Kasi po, meron po kasing instruction si Boss Henry sa accountant po namin. May instruction po si Boss Henry sa accountant namin na pakolektahin kahit walang papel, to follow na lang. Kaya kung makikita nyo po, napakarami pong backlog sa opisina namin. Basta ang instruction po ni Boss Henry, pag sinabi kong pakolektahin yan, pakolektahin, to follow na lang lahat ng papel. Kaya puro backlog po sa office namin. Mr. Chairman, according to your secretariat, the secretariat, naimbitahan na si Mr. Juanito Mendoza pero hindi humarap. So baka pwedeng isabina na. Mr. President, with the approval of the Senate President. Bagong bypass lang po, Your Honor. Si Juanito Mendoza po. Last week po siya na bypass. For the information lang po, Your Honor. Okay. Noted. Thank you, Mr. Chairman. Yeah, Yes, go ahead. Go ahead. Thank you. The Senate President. We can't help but ask the questions from some members of the public. Totoo bang niregaluhan mo, Engineer Hernandez, si Engineer Alcantara ng GM truck? Humingi po siya. Humingi po. Doon po sa may project namin na, doon po sa may sharing namin ng project na 40, sa kanya 20, 20, at saka isa pong 20. Doon po ibinawas yung pambili po nung GMC. Kano bili mo? Kano bili mo? Parang ano po, nasa mahigit po sa 10 million, Your Honor. At sa dealer mo binili? Dito po sa may ano, sa White Plains po. Doon po malapit Your Honor. Bandang sa may Katipunan po. Alright. Hindi kaya itago no? Yung mga ganun. Nakita nyo. Hindi maitatago Okay. Ano nangyari dun sa August 3 confrontation nyo? Pinatawag po kami ni boss. Meron po akong sinulat. Okay lang po bang basahin ko na po? Noong August 3, 2025, pinatawag kami ni dating District Engineer Henry Alcantara na noong panahon yun ay naitalaga na bilang Assistant Regional Director ng Region 4A. Ang buong opisina upang pag-usapan ng issue ng flood control projects sa aming distrito. Nagulat na lang po kami ng kaming dalawa ni Engineer JP Mendoza na pinapaako po sa amin dalawa lang ni JP Mendoza ang problema sa mga flood control projects. Siyempre po hindi po kami pumayag. Doon po nagsimula ang paninira at pagdiin sa amin sa mga anomalya. At pinalalabas si D. Alcantara na kami lang ang mastermind ng lahat at wala siyang alam. Tinakot pa niya ang mga kasama namin sa opisina na kapag hindi kumampi sa kanya, idadamay niya sa amin dahil pinapalabas niya na sa kanilang lahat na hawak niya raw ang ebidensya para madamay sila. Kaya sila napilitang kumampi kay D. Alcantara para kami na lang ang idiin nilang lahat. Kumbaga kami po ang sakripisyo.
Yung ibang empleyado naman po na kumampi sa kanya dahil sa utang na loob. Tulad po ni Engineer RJ Dumasig na nilagay ni D. Alcantara sa posisyon ng kanyang asawa bilang isang permanent. At ngayon po, ginawa na rin pong hepe ng nasa Bulacan 3rd Engineering Office. At si Engineer RJ Dumasig po ay tinulungan din at si Justin Nuevo, tinulungan po sila ni Engineer Henry Alcantara para maging makakuha po ng permanent item sa opisina po namin. Noong nagsimula na ang Senate at Congressional inquiries kung saan naglahad na ng statement si D. Alcantara, naging malinaw na sa amin na kami nga talaga ang ididiin ni D. Alcantara na mastermind ng mga anomalyang ginawa niya sa aming opisina. Binarapat namin magpunta sa Senate inquiry noong September 8, 2025 upang bigyan linaw ang mga issue na aming kinakaharap. Sa kasawiang palad, hindi kami nabigyan ng sapat na pagkakataon para magpaliwanag ang aming nalalaman. Bagkus parang kami ang naging primary suspects at sa ginagawang investigasyon. At ito nga po ay nauwi sa pagkukontempt po sa akin. Okay, hindi. Tinatanong ko lang ano nangyari sa August 3 na confrontation eh. In, Okay. Nasaan anong role dito ni Engineer Bernardo? si Boss Henry po, matagal na pong kasama ni Boss Henry si Boss Yusek Robert Bernardo. Yusek na, Yusek. Opo. At base po sa sinabi ni Boss Henry sa akin, si Yusek Robert Bernardo po ang nagmamanipulate na ibang senatorial funds po na bumababa sa aming opisina. Nasaan si Yusek Bernardo? Wala po akong idea, Your Honor. Engineer Alcantara, you were raising a hand. Go ahead. Your Honor, sinasabi niya po na tinakot ko yung mga hepe. Actually, they have submitted their affidavit in central office on what happened on August 3 po. No? Personally po, pinatawag ko po talaga sila upon the report of DM Ramos. At hindi po totoo na tinakot ko po yung mga tao. Actually po, they have the affidavit po. And kung pwede po, Mr. Chair, Your Honor, pwede po natin silang tanungin kung sila po itinakot ko. Ang sinasabi ko lang po sa kanila ay magsabi ng katotohanan during kung ano ang nangyari sa meeting na ako po'y galit na galit sa dalawa at sinabi ko po sa kanila, aminin nyo sa kanila na ako'y hindi involved dyan. Yun po ang magpapatunay, Mr. Chair, Your Honor. Andiyan po si Ernesto Galang, Ruben Santos, JM Ramos. Sila po ang makapagpapatunay. Hindi ko po sila tinatakot po. Andiyan po si Accountant June na sila po yung umamin tungkol po sa Ghost Project. Wala pong katotohanan ng pagtatakot po. Kasi po, kahit ano po gawin ko doon, kung ayaw naman po nilang mag-explain na affidavit, hindi po nila gagawin yun. Kasi madadamay po sila. Sasawsaw pa po ba sila sa senaryo na to? I-release pa po ba nila yung kanilang sitwasyon? Yun lang po, Your Honor. Andiyan po yung mga tao, pwede po natin silang ipatawag para po makapagsabi na wala pong takutang nangyari po rito, Your Honor. Yun lang po, Mr. Chair. Salamat po. Thank you, Mr. Chairman. We will take note of the recommendation. Go ahead. Net, balikan ko lang yung GMC. So tinanggap ni Ginoong Alcantara yung GMC. Opo, tinanggap niya po. Pero nito po, ibinalik niya po sa binalik niya po sa amin. Kasi baka daw po abutan sa kanya yung yung sasakyan. Your Honor, if I may, Go ahead. birthday ko po nung dinala nila sa akin yan. Birthday gift na po nilang 3. Biniro ko pa nga sila. Anong gagawin ko dyan? Sana pinera nyo na lang. Biniro ko pa po sila ha. That was my birthday po ha. I think birthday po or Pasko. 2 beses po sila nagbigay sa akin ng regalo. Dahil ang tingin ko naman po, dahil sila naman po ay tao ko, naalagaan ko po yan. Dumating ako, ordinary engineer 2, sunod-sunod po sa akin yan. At inamin ko po, minahal ko po yung mga taong yan. Ito lang pong pagkakataon to, hindi ko po matanggap yung kanilang ginawa. Actually, nung iyon po ay pumutok na po ito, totoo po, Your Honor, sinuli ko pindalang sasakyan. Sabi ko, hindi ko kailangan niya kung dyan ang galing niya, Your Honor. Yun lang po, Your Honor. Hindi ko po dinidila yan. Niregaloan po ako ng LC300
Saka GMC po, to be exact po, Your Honor. Ano yung panahon na yun? Kailan binigay yung una? Ang alam ko po dyan, isang birthday po, saka isang ano po eh. Kailan Basta na may birthday okasyon mo? po eh. September 7 po, Your Honor. So yung GMC Nauna po yung last year. GMC Or this po yata, Your Honor. Hindi ko na po ma-recall Last kung ano year, po nauna. 2023. Parang 2023 po yata or 2024. 4. Alin po sa dalawa lang po, Your Honor. At tas Tapos may kasunod pong LC300 dyan. After the birthday, parang Pasko po eh, Your Honor. Hindi po, GMC po na kulay white po, Your Honor. Sandali. So, matagal nang binibigay sa yung mga regalo, hindi mo ba nagtatanong o hindi ka nagtataka saan galing yung pera? Hindi ko naman po kasi alam, Your Honor, yung personal na resources nila, kung ano hanap buhay po nila, Your Honor. Yun po yung regalo po sa akin. Inamin ko po yun. Birthday ko po. Akala ko naman po yung regalo na yun. Siyempre po, bilang yung sukli ng pagmamahal na ginawa ko po sa kanila. Tapos kasama ka doon sa nag-unpack ng pera pero hindi mo alam saan galing yung pera na pinambili para ibigay sa iyo bilang regalo. Sila po nagregalo, Your Honor. Hindi ko na po alam kung saan. Sensya na po. Medyo mahirap paniwalaan yun na hindi mo alam. At kung hindi mo alam, ba't di mo kinwestiyon? Di ba? Ba't di mo inalam? Yun, di ba? Kung ikaw interesado talaga dito sa malaman itong kalokohan o merong kalokohan, etc. Ikaw ang district engineer, may command responsibility, etc. Sabihin na natin hindi mo alam. Ba't di mo inalam? Doon pa lang, medyo may sabit din, di ba? Doon sa tanong, doon kay Miss, what is her name now? Sally Santos. Magkano ang natanggap mo sa lahat ng pagkakataon na ikaw ay nag-broker, naging... Hindi. ah? 3% po, Your Honor. Magkano nga? Royalty po. Magkano nga yun? 3%. Total. Ilang beses mo pinayagang gamitin yung lisensya mo? Marami po kasi, Your Honor. Pwede O po magkano ba? yung 3% sa marami? Magkano ba lahat yan? Umabot ba ng 20 milyon? 20 milyon? Mahigit po. O mahigit. Opo. O tapos mahigit 50 milyon? Pwede. Pwede po. O 50 milyon. Mm. Kaya hindi mo masasabing, 'di ba, nung bago mahuli, o bago nagkahulihan kasabot ka rin. Ay, hindi po ako kasabot, Your Honor. Paano yung hindi ka kasabot? 50 milyon ang natanggap mo pero Ay, hindi hindi ka po. kasabot. Ay, hindi po 50 milyon, Your Honor. Kukumpitin ko po lahat po. May listahan naman po ako nung ni-royalty ko po sa kanila. Kasi- Sorry po, Your Honor, hindi ko po naintindihan yung So, sinabi niyo kanina. Kala ko, babalik tayo. 3%, magkano yun sa isang kalakaran? Kasi dineposit sa iyo yung 45 million, di ba? Tama ba yun? Tapos yung 3% inawas mo. Tama? opo, bawal na po, 43,490,000, etc. Sa iyong account pumasok. yes, Your Honor. Oh, ano 3% nun? 10% will be 5 million. So 3% will be 1.5 million siguro. Yes po, Your Honor. Oh, so nakailang 3% ka? Marami po yun. Ano yung marami? Pwede po tanong ko po yung attorney ko kasi po yung listahan po kasi nandun po lahat para maibigay ko po sa inyo. Oh, sige, pero Sasabit ko po sa Hindi, inyo po lahat. tanong mo yung attorney mo dahil magaling ang attorney marunong sa mga figura yan. Kaya tanungin Your Honor, pwede po ba akong mag-suggest lang? malilihis lang tayo pero after sige. O sige, habang hinihintay natin, go ahead. Yung sasakyan po ng LC300 at GMC, hindi po namin niregalo yun. Hiningi niya po yun sa amin. Ang niregalo at ang hiningi niya pong regalo ng birthday niya ay isang patek po na relo. Magkano yung patek?
nasa 5 million mahigit po. Nakabili kayo? Opo. Opo. Saan? Alam ko parang dito po banda sa Makati namin binili yun. Kaya pa-order ka nun, 2 taon bago makakabili. Paano kayo nakabili? Yung black market po yung binilan, Your Honor. Baka sa Bangkok, peke. Hindi naman. Hindi ko po alam. Tapos, Your Honor, humihingi po si Boss Henry ng 2% additional kung gusto mong magkaroon ka ng project sa susunod pa. Pag hindi ka nagbigay ng 2% na additional kung magkano ang kontrata mo, nasa list priority ka. Ngayon, kaya meron pong mga specific na contractor sa aming opisina na maraming kontrata kasi sila po yung nagbibigay ng additional 2% kay Boss Henry. So paano mapapaliwanag ni Ginoong Alcantara na nandun sa harap nung yung isang lamesa ng pera? Bakit kayo naroon, Engineer Alcantara? Nandun po, lahat naman kami dun eh. Hindi ko po alam kung yun yung part nung binibigay ni Sally, kung kanino po sinasabi niya sa proponent. Hindi ko na po alam kung sino sinasabi niyang proponent, Your Honor. Isang lamesa ng limpak-limpak na salapi na tigi 1,000, hindi mo alam kung ano yun. Mahirap paniwalaan, engineer. No? But anyway, so may sagot na si Sally Santos. Sa 600 billion po, Your Honor, meron po akong 80 billion. 80 million. 18. 18 million. Yes po, Your Honor. Dun sa 600 million. Yes po, Your Honor. So, ibig sabihin, meron ka rin kasabot ka din dahil million din ang natatanggap mo, hindi ba? You may not be the most guilty, pero guilty ka rin sa usaping ito, hindi ba? Hindi po. Yun po yung royalty ko po eh. Bayad po doon sa license po. Hindi, yung paggagamit ng lisensya, di ba illegal yun? Eh, doon pa lang, hindi ba? Well, anyway, I just wanted that clarified na merong 18 million, ano? Nabanggit kanina babalikan ko si Engineer Bryce. Sabi mo, willing ka namang isole. Paano yun? Ano ibig sabihin ng willing mong isole? Ako po yung sasakyan po na nag-share po ako, willing po ako isoli kasi hindi ko naman po pinaghirapan yun eh. Yung sasakyan, Opo. yun lang. Opo. Hindi ko po pinaghirapan yun. What about yung ibang mga... Sa bagay, paano mo isusoli yung bank accounts? Frozen na, hindi mo? Na-freeze na ba yung bank accounts mo? Opo. Ha? Opo. So alam mo, na-freeze. Meron pong binigay ngayon sa akin na sulat, Your Honor. Hmm. Ngayon po alam ko naka-freeze na po. Okay. Sino nagbigay sa iyo ng sulat? I mean, Attorney ko po. okay. Okay. So, anyway, yon. So ang sinasabi mong willing mong isole, bakit sasakyan lang? Akala ko pag sinabi mong willing mong isole, lahat ng... Kung ano po ang ma-account na para ibalik. Willing po ako. Willing ka rin bang ipaalam, magkaroon ng waiver ng iyong yung bank secrecy of bank deposits para matiktingnan ang iyong mga... Opo, Your Honor. I leave that to the chairman of the committee to address if he feels it is necessary. A waiver should be specific at saka nakasumpa ka doon. Are you willing to do that? Affidavit form, pagkatapos specify mo yung mga bangko. Ganun yon. Hindi pwedeng blanket. Opo. Gagawin mo? Opo. Sige, mag-consult ka na lang sa lawyer mo. Later na lang. No? If you really are sincere in doing that. Balikan ko na lang, Mr. Chairman, si Ginoong Diskaya. Sabi mo nga, kaya nilagay mo dun sa affidavit mo, 2022 lang dahil yun lang ang yun ang sinabi ni Presidente Marcos. Sinabi ba niya yun? Your Honor, yun po kasi ang nakalagay sa invitation din po. At saka yun din po kasi yung panawagan po Nakalagay saan? sa invitation po namin ng subpoena po. Yung invitation po about 2022 projects po ang So specified sa... Okay, so ang tanong natin ngayon,
meron din bang ganong sistema bago mag-2022? Ano pong sistema, Your Honor? Diba? Ilang beses ka nang humarap sa Kongreso tungkol sa corruption, hindi mo pa alam kung ano yung tinatanong natin. Bago mag-2022, dahil base doon sa testimonyo ninyo, nag-umpisa kayo sa flood control 2016. Tama? Yes, Your So, Honor. So yung sistema ninyo noong 2022, na pinangalanganan mo yung mga congressman, etc., meron din bang ganong sistema noong 2016, 17, 18, 19, 20, 21, at 22? At pagkatapos noon ay sinabi ninyo na kayo ay sinasabi ng information na natanggap natin, kayo yung isa sa pinakamalaki o kaya pinakamalaking nakatanggap ng mga proyekto sa flood control ng 2016 to 2022. So ang tanong ko, alam niyo yung tinatanong ko, ba't niyo tinatanong do not answer my question with another question. You know what I'm asking for, what information I'm asking for, because you already gave information from 2022 and beyond. Wag mo kaming paikot-ikot, pinapaikot-ikot nyo kami. So meron bang ganong klaseng sistema ng palakad sa inyong mga transaksyon na umabot sa 12 billion pesos prior to 2022? Your Honor, may pailan-ilan lang po, pero kadalasan po, Your Honor, talagang sumasali kami sa public bidding. Tapos po, Your Honor, pag may mga lumalapit po sa amin, kadalasan po ay nagpapadyaryo po talaga kami. Hindi, yun nga yung sinagot nyo nun eh. Pero ibig sabihin may mangilan-ngilan. Ilan? 12 billion yun. Ilan sa 12 billion yung mangilan-ngilan? Your Honor, yung mga pinadyaryo lang po namin ng mga lugar po, doon lang po kami nakaranas. Pero Nakaranas ng? ng panggigipit po, Your Honor. Okay, so willing ka bang ipangalan din dito ngayon? Ang lakas ng loob mo nung after 2022 eh. Before 2022, sino-sino yung mga yun? Your Honor, may mga pinadyaryo lang po ako. Bali, district po ang pinangalanan ko. Yung mga, mga sinalihan po namin ng bidding, yun po lang po ang pinangalanan namin sa dyaryo. Well, anyway, Mr. Chairman, mukhang hindi na naman nagsasabi ng katotohanan at selective. Kaya nga, pinag-aaralan ni Senate President kung bakit niya i-recommenda yung pagiging state witness. Mukhang hindi consistent at paiba-iba, Mr. President. Thank you, Yes. Senator Baka Kiko. sakaling habang siya nakakontempt, makapag-isip siya ng mas maganda at may sabi na niya yung buong katotohanan, the whole truth, and nothing but the truth. Anyway, Mr. hindi pa President. naman last hearing ito. It has been a long day. Marami rito naman hindi natin natatanong. Nakaupo lang. May mga trabaho siya. So, sige. Yes, sir. Senate President and then Before that, Senator Mr. Jay. Chairman, yes, okay. Recommendation of Senator Pangilinan, of course, we will ask the Secretary of Justice to consider that. Now, just one manifestation, Mr. President. Usually, pagka meron ka mga itinatagong salaysay, mas maganda ilabas mo na. At para wag kang matakot. Kasi wala ka nang dapat ikatakot pag nailabas mo na lahat. Matakot ka kung hindi mo nilalabas. Doon ka dapat matakot. So ako'y bumabati ng magandang pagbati dito kay Ms. Santos. Sapagkat tama po yung ginawa ninyo. Dito yung affidavit ninyo sa amin. Kahit ano po mangyari, nailahad nyo na. Kaya wala na silang actually, wala na silang problema sa'yo at ito'y sworn affidavit and all. No? At ito'y makakarating na sa Department of Justice. So, yun lang ho, Mr. Chairman, at sana ay makonsider din ng mga iba na involved. Senator JB. Mr. Chair, before, I know it's been a long day, pero bago tayo magwakas siguro, no, para lang just to prove yung kung sino nagsasabi ron kila Ms. Santos at between the dalawang engineer, kay Bryce at kay JP Mendoza, meron ho tayong nakuha ng pwede pa-display, palagay sa monitor. Ito pa yung mga call logs nila between Sally Santos and Engineer Bryce, pati kay JB Mendoza.
Sige po, ano pa? Do you confirm this? Sabi niyo kasi kanina na si Ma'am Sally, sinabi niya September, no? Nag-usap kayo, Ma'am Sally, nila Engineer Bryce at Engineer JP Yes, itong Your September. Yes po. So kino-confirm niyo itong tawag, Yes yung po. pong nasa screen. Engineer JP, Engineer Bryce, paano ba masasabi niyo rito? Ayan, tingin ko po, parang ako naman po yung kausap niya. Ako po. Pero di si Engineer JP rin niya. Sabi niyo kanina hindi kayo nagkausap. Si Engineer JP Mendoza. Ayan po. September 2. Anyway, Mr. Chair, at least andito, meron ho tayong resibo. Ika nga, ano sinasabi ni Ma'am Sally Santos. And before we end, Mr. Chair, I would recommend to the Senate President, Ma'am Sally Santos be recommended to the Department of Justice for to apply for be endorsed for the Witness Protection Program. Thank you, Mr. Chair. Subject to their evaluation. No? Thank you. Sige, last remark. Your Honor, nakikiusap lang po kung mapagbibigyan niyo po na ma-lift yung contempt po sa akin para po makahanap po ako ng mga ebidensya na makakapagpatunay na may ibang taong matataas po na involved pa. Bilin mo na lang kung kanino. Kasi unfair sa iba na cite din for contempt. Well, Mr. Chairman, the independent commission has issued a subpoena to Engineer Hernandez, you know. So we will consider that, and they may consider that after you testify that, with the commission. Babalik ka naman dito eh. I already signed the order that you be brought to the independent commission. And thereafter, they will probably try to size up information that you will be giving, and you will be back here. Then we can consider such. In much the same ways that the recommendation for this Department of Justice to consider, you know, both Ms. Santos and Mr. Diskaya, the recommendation that the Department of Justice call them, they will be summoned. No, and we have agreed that they will be summoned by the Secretary of Justice to talk to them. All right? Thank you. Mr. Senate President, are you still pursuing the executive session with the BIR? Because we would like to find out Yes. from Assistant Commissioner Roldan, are Yes, you, when you- in a position to divulge information relative to the questions of Senator Tulfo? I understand yung commissioner lang yata ang pwede, unless you're authorized. Mr. Chair, Sige. yes, two things. One, Mr. Chair, I am not authorized to disclose at this time. But number two, we have the information already. So, Mr. Chair, if with your indulgence, we will seek clearance with the commissioner. And then, but as soon as we get the clearance, we will submit ASA po. Well Will that- taken, well taken. Mr. Chairman, will that take minutes? Will that make a long time? I mean, you know, Um, after the suspension of the chairman, we can go into the executive lounge for an executive session. If you, I think written authority kailangan nyo, no? Yes, Mr. Chair. Also, just to add, Mr. President, the commissioner is out of the country right now. But you have my assurance, personal assurance, that we will contact him so that we can submit the information ASAP. Well taken. Maraming salamat po. So, we will suspend until further notice. In the meantime, I think we can excuse some people, ano? Like, for example, si Mrs. Mina Jose, mukhang satisfied naman si whoever. Anyway, you are excused. Unless you'll be recalled, ano? But without notice, you are excused. Ano? About the others? Mr. Chairman, just on, Sige, Senator just on Guido. another matter, Attorney Fadulion, baka you can give me 5 minutes after we suspend the session on another matter pertaining to agriculture smuggling. How Yes, about- Mr. Chairman. wala na We'll si do that. Senator Erwin. Yung pick-up sana, tatanungin ko kung kailangan pa. Anyway, you'll just be notified. Ano? As of now, kung wala kayong notice na matanggap, then you may not return to the hearing anymore. You'll just be notified. Of course, DBM, suki naman kayo rito. So, almost automatic.
and the others, ano. So with that, this hearing is suspended until further notice.